Naglabas ng malaking announcement ang Germany. Plano nilang buuin muli ang pinakamalakas na military sa Europe. Pero para magawa yan, posibleng maistorbo bigla ang buhay ng mga bagets na German. Simula kasi next year, lahat ng 18 years old sa Germany ay makakatanggap ng government questionnaire na nagtatanong ng, would you voluntarily join the military? Handa ka bang mag-serve? Anong skills meron ka? Para sa mga lalaki, required kang sumagot. Para naman sa mga kababaihan, optional. As of now. Pero pagdating ng 2027, dito na magsisimula ang totoong init ng sitwasyon. Lahat ng 18 years old sasailalim sa mandatory medical exams para alamin kung fit ba silang maglingkod. Ibig sabihin, 300,000 to 400,000 na kabataang German kada taon ang ititest. How about the Philippines? Gagawin na din ba natin yan dito? Well, sasagutin natin yan mamaya. For now, alamin natin bakit ginagawa ito ng Germany ngayon. Well, simple lang ang sagot. Naghahanda ang Germany at iba pang NATO countries para sa posibilidad ng Russian attack pagsapit ng 2029. 4 na taon mula ngayon. Ibig sabihin, kapag nangyari ang mandatory military service na ito, yung mga plano sa college, career, o personal life ng mga kabataan doon, lahat pwedeng ma-hold. At hindi lang sa Germany nangyayari ito. Pati France, UK, at ilang Nordic nations nag-uumpisa na rin mag-usap tungkol sa conscription. Pero wait. Let's talk about the Philippines. Dito sa atin, wala tayong mandatory military conscription tulad ng sa South Korea, Israel o Singapore. Ang meron tayo ay ROTC na ngayon ay optional sa college at senior high school. Bakit wala tayong mandatory military service dito? Well, ang unang dahilan, mahina ang budget. To be realistic kasi, hindi pa handa ang Pilipinas na magpatupad ng mandatory service. Kasi imaginein mo to, millions of Filipino, 18 years old every year na kailangang i-train, bigyan ng uniform, i-accommodate, i-deploy, at bigyan ng equipment. Ang defense budget natin ngayon ay hindi pa kaya ng ganitong klaseng massive program. Ang pangalawang dahilan, kulang pa tayo sa infrastructure. Wala pa tayong sapat na training camps, barracks, instructors, at equipment. Hindi pa natin kayang i-pull off to para mag-South Korea style na conscription. Pangatlong dahilan, wala tayong existing system na ganito. Unlike Germany, Korea, Israel, na dekada-dekada ng may structured military service, tayo dito sa Pilipinas, kung gagawin natin ito biglaan, magkakagulo ang education system, trabaho at pamilya. Pero ang tanong, should the Philippines have mandatory military service? Ito ang mahalagang tanong na kailangan nating sagutin. Lalo na dahil may tensyon tayo with China. Hindi lang tensyon ha, real world harassment sa West Philippine Sea tulad ng water cannoning sa Philippine boats, blocking at ramming incidents, dangerous maneuvers ng China Coast Guard, at pag-question sa exclusive economic zone natin. Habang ginagawa ng China ang largest military build-up in the world, tayo naman ay may maliit na AFP na kulang sa modern gear. Kaya may mga nagsasabi na dapat may mandatory service na tayo para lumakas ang puwersa natin. Pero wait, mag-reality check tayo. Kahit mag-mandatory service tayo bukas, hindi ibig sabihin na kaya na natin agad tapatan ang China. Sapagkat ang totoong laban sa West Philippine Sea ay diplomacy, allies, lalo na sa US, Japan, Australia. Andyan din ang international law, modern equipment sa Navy, Air Force, drones, radar systems at iba pa. And of course, economic strength. Hindi lang basta mas marami ang sundalo ang solusyon natin. Kaya for many experts, mas critical ang modernization kaysa sa mass conscription. Ikaw, anong opinion mo tungkol sa issue na ito? I-share mo naman sa comment section. Kung gusto mo pa na maganda pang informative contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.